Thank you, Sister Arlene. Mayong buntag sa talan. Happy ko in the first place. Naganda kayo ron. Happy po ko in the second place. Tugod kay usar sa mga husgan na mo ka school heads. Sabay one is here. Kaysa kapan sa iyang kapikas ni Ma'am Librilla. Nakikan sa Telesforo, Garden Shell Elementary School. I found out na focus for Christ ay good sila. So again, thank you very much. And in na yung tawag yun ni available ang schedule today para ani ato ang teaching sa August 17. Again, kayong buntag sa tanan. Ubay-ubay sa taon, ubay-ubay sa taon. Okay, atong palakpakan ng Ginoo. Next, kayo ang mga sharings ng atong natungo. On how we're being touched by the Lord. On how we have gone through a lot of challenges in life. And yet, they never forgot that there is God. Diba? So, congratulations sa atong mga sharers. Karoon na buntag, we will focus on the topic about our personal responsibility. Our personal responsibility. As members of whatever organization or community, we always have the responsibility towards the organization, towards that community. And that's the thing that we are going to deal with today. Okay? Matod pa sa Ephesians chapter 4 verses 7 to 8, 11 to 16. Atong basahon no para makuha nato og unsay ganahan na ipaabot ani sa ato ha. But grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. Therefore, it says, He ascended on high and took prisoners captive. He gave gifts to men, and He gave some as apostles, others as prophets, others as evangelists, others as pastors and teachers, to equip the holy ones for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain the unity of faith and knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the extent of the full stature of Christ, so that we may no longer be infants, tossed by waves and swept along by every wind of teaching arising from human quickening, from their cunning in the interests of deceitful scheming. Rather, living the truth and love, we should grow in every way into Him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and held together by every supporting ligament, with the proper functioning of each part, brings about the body's growth and builds itself up in love. Sumuni ato karon nga basihan, brothers and sisters, the gift of God given to us is of different looks, different ways, and different styles. Kapag mo sa kanta nga, persons are gift of God to me. Ba't ba nakakanta? Pwede na ito padali yung sunod. Okay. Like sa kantang we are wrapped differently, but rappers are not the gift. The gift is kita mismo. The point, brothers and sisters, is that lain-lain tag bitsura,
Lain-lain taong blessings na gihatag sa Ginoo, lain-lain taong mga challenges na gi-encounter, but we are the same person loved by the Lord. We are the same person commissioned by the Lord to preach the gospel. We are the same person anointed by God to reach out our brothers and sisters who are in need of our prayers. And that is our challenge of today's gathering, our responsibility. Going back to Ephesians chapter 5, verses 7 and 8, 11 and 16. Number 1, verses 7 to 8, the body is given gifts. Ang atong kinabuhi, brothers and sisters, ato siyang sabton, gasa ni gikan sa Ginoo. Grasya ang magkinabuhi o ang mabuhi dinhi sa kalibutan. Grasya ang panalangin kagdaghan, mamunga kagdaghan, harun makapaambit ka sa uban. Grasya na siya, brothers and sisters. And so the point there, Christ distributes grace and spiritual gifts such as apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, or simple nga pagkatao. Muna'y atong gift, ihatag sa Ginoo. Whatever it is, we are gifts from God. Do you believe in that? We are gifts from God. And because we are gifts from God, our desire, our pursuit is to make our life give back to Him as gift and to be brought and to be given back to Him. Munang ang family gift sa Tuhan. But ang question is, ang imong family gift ba po pabalik ngadto sa Ginoo? Kung ang imong kinabuhi, gasa gikan sa Dios, ang pangutana karon, nahimo pa pud ng gasa para sa Ginoo. Kay kun dili nagdinalo ta. Okay? Nindot na reflection mo, ikaw ha. Our goal, maturity in Christ. Tungod kay gift man di ay sa ato ang atong kinabuhi, ang atong goal pagkakaroon, ni mature ba ko sa akong pagkaako, isip magtuo ni Kristo. Hingkod na ba ang akong pagtuo? Dili na ba ko madala sa mga pagsulay? Dili na ba ko magluod o dili matagdan? Dili na ba ko mulaylo kung dunay mga problema nga maabot sa akong kinabuhi? Consistent ba ko? Kung persistent ba ko sa akong pag-alagad ngadto sa Dios? These are measures that we should go over and we should look into kung mabali ang ato ang practice. Through these gifts, we are told to grow in unity, knowledge of God's Son, and into Christ's full stature, no longer swayed by false teachings. Sakit kayo pa malandungon. I have heard of members of the community like Singles for Christ, for example. Active members sa Singles for Christ. Makabalo na lang ka, membro na sila born again. Membro na sila ng evangelical church. Membro na sila saksi ni Bumba. Membro na sila ng other organizations. Ang pangutanan, nga naman, naimunan na sila.
simple, kayo nga ba? Naingon-ana sila tungod kay wala man nila nakita ang kaimportante sa gasa sa pagtuo nga gihatag sa Ginoo sa iyaha, and wala po siya ni grow into maturity. Dahil pinundayon sila nga, pasalamat ko nga nabalhin ko reliyon kay pag-abot na ako ni grow din ko. Kakinsa nga lang siya na naakas katoliko apan wala ka ni grow. Ino, kay wala ka na ning kamot. Itagaan na ka free will sa Ginoo. Ang tanan ba ihatag paghihapon sa Ginoo sa imo ha? Pagkaabusado po na ako. Di ba? Pagkaabusado po, mura po daanan si Juan Taman. Ang ikatulo, the condition for body's growth. The condition sa ato ang kaugalingon para tumutubo. Kung saan, as each part functions properly in love, the entire body grows and builds itself up, demonstrating Christ's leadership. We are in a community. We are in an organization called Couples for Christ. And because we are in this organization, we have leaders to follow. Kaya ganang atong mga leaders, nag-discern po nga sila kung saan pag-manage kining community. And as member of the community, we have also our responsibility to take. Naapunta, dili po na pwede na wala tayong responsibility nga ibuon. Diba? Parehara po na siya family. Gawin nga analogy. Parehara po family. Kung sa atong pamilya, ang Papa o Mama are top leaders. Ang mga bata, members of the family. Tungkol kay membro sila sa family, subject sila sa ilang responsibilidad o kung sa po yung mga guidelines sa family. In short, subject sila paingon sa ilang parents. Di ba? Subject sila dito sa ilang milikanan. Kung saan ay batiyon sa parents, nga naringkamot na kung saan pagdala o ayo ang iyang family, and yet, ang iyang mga anak, dilit mo doon niya. Kung saan ay batiyon. Grabe, kasakit. Maybe to the point na iyang i-disown ang iyang kagalingong mga anak. Sa tuwa, muapot siya sa point na iyang i-disown, nga dili na lang ko anak niya. Sakita na ba ang muabot na ang time no ay i-disown ta? But, pwede. Di ba? Pwede na mag-disown. Makalimundon lang ka. Murag malitis isa. Pero kung nagtanong mo sa kaso sa mga Yanson, karantagya sa series gani, di ba, si Ma'am Olivia disowned sa iyang ubang mga anak. Kaya hindi kontra man sa iya, di man musulong sa iya. So sa gitna nga naabot ka na mga point. And that's also the point that I'd like to bring here. Diba? Kung naanta sa organization, naatay mga responsibilidad o kaapuhan na angay na itong himuon. Atong hinungduman, na because we are in an organization, we will function as one body. We will function as one couples for Christ. Okay? So, dumaan we have to define activities and mission na atong gihimo. The church, as the body of Christ, engages in specific activities and missions that define its purpose and impact in the world. Kita sa community sa Focus for Christ, na ako dahil vision, na ako dahil mission. Ang ato ang panglantawan is that families in the Holy Spirit renewing the face of the earth. Ang atong mission na ang matang pamilya mahimong simbahan o mahimo siyang kaabang para sa uban.
Muna natay massive evangelization. Kung imong lantawon ang the whole structure sa Couples for Christ, tanang sectors na ana siya yung program. Pero wala na siya kapasabot nga halugon na to tanang programs nga bisan dili kaya sa atong kapasidad. Ang ato asa ta pwede nga mo'y atong mahimo. Diba? Until sa time na maabot na to ang punto na kaya na natong himuon. Personal responsibility. Na ata na-define ang atong mga gibuhaton, na-define ang atong mission as members of Couples for Christ, ang ito sa personal responsibility. Kung sa may giingon din na, ang kada usa nato mo embrace ta sa ato ang personal accountability. Atong malugod, ato ang pamatunan sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, ang atong accountabilidad para ma-realize ang vision o mission sa community of Couples for Christ. Para ma-realize. Ang mga leaders do follow sa kung sa'yo mahitabo. Like, ang entry ninyo paingon sa community of Couples for Christ, muagi o Christian Life Program. Pagkahuman sa Christian Life Program, maunin mo na sunod ng mga teachings. Dahil yung dunay mga households na panggahin mo. Kapano ka ana, di ba? Along the way, ana, na atay gitawag o personal responsibility para ang katuyuan sa Couples for Christ matigayon din sa atoan. So, sa man ang angay na itong himuon, kung sa may atong mga responsibilidad, mga igsoon. Number one, kani, caring for others. Naabataan na. As believers, our responsibility extends beyond ourselves to the well-being of our brothers and sisters in Christ. This commitment to one another is the very fabric of our community. We do care for our brothers and sisters as members of the community, and we also do care for our brothers and sisters who are not yet members of the community. Sabi na ko? We are all brothers, and we should love one another. We are all brothers, and we should love one another. Ang lisod lang, kung naanata sa community, ang ato usahay na panglantaw, ang tanang membro, perfect. Nga kinahanglan na membro ka sa community, dili ka masayo. O membro ka sa community, dili ka maghimuanin. O membro ka sa community, dili ka maghimuanin. Dagan kayo tao giset na guidelines, dagan kayo taong picture sa usa ka tawo nga membro sa usa ka komunidad. Thank you, brother. But we failed to recognize that we are human beings and sometimes we commit mistakes. And because we commit mistakes, there will be times na bisan personal to nato nga sala, ingon dayon ka sa imong silingan. Kunay Couples for Christ. Isang personal to nimo. Because the moment you join Couples for Christ, you are bringing already the flag of Christ being couple. Muna yung lizon. Di ba? Muna yung lizon na yung So, because of that, kinahanglan ma-establish nato ni nga idea na we have to love our brothers and sisters inside the community or outside from the community. Regardless of status,
regardless of situations. Ang problema, kung lisod kayo para nato na higugmaon sila. Di ba? Muna yung problema. Kaya dali na maguntaan na, kung dali na po ng pagigugma nato, pero lisod man. So, that's why basic care na atong ma-provide, pinaagi sa ato ang Couples for Christ. Nataaning gitawag o pastoral groupings. Okay? Kinahanglan ang matatusa, doon na siya'y household. Under ba mo ko sa household? Yeah. Matatusa, kinahanglan nga na ay household na dito siya maka-associate sa nagkalalain ng mga membro sa community sa Couples for Christ. Tungod kay ganang household, maunay munurture o tabang sa imuha. Kung saan niya ay mahitabo sa household, kung may mga ganitang household, doon na may weekly and regular prayer meeting. So siya mahitabo, na amoy prayer meeting ay pahigayon, mag-worship, magminaw o maayong balita, dahil dunay sharing, dahil dunay fellowship. Muna yung na ingredients kung mo apil taong household. Kung dili ta mo apil ng household meetings, dili ka maka-worship, maka-experience pag-worship together with other members, dili ka makadungog og balita as a community, dili ka makashare sa giunsa ka pagtandog sa Ginoo ug kung sa blessing nga gihatag sa Ginoo sa imuha, then dili ka maka-experience of fellowship together with your co-members in that household. E wala man kay attend of prayer meeting. Di ba? So naataan na, basic na ang pastoral. Ikaduha, naatay structured ministry units. Gawas anang household, doon na tayo gitawag og chapter, doon na tayo cluster, doon na tayo sector, doon na tayo provincial, doon na tayo regional, doon na tayo international. Ingon ana ang ato ang organizations or ang atong community. Meaning, gikan sa inyong household ang gamay ng grupo or pastoral group, dili ka magpabiling dito. The moment na magpatawa o monthly teaching, monthly gathering, mo-attend ka. Kay part na sa tibuok lawas sa ato ang organization. Muapil ka, tungod kay dito sa chapter, sa monthly gathering, monthly assembly, na dito yung mga teachings na inyong madunggan, na dili ninyo madunggan sa inyong household. Doon ay monthly teachings na ipahigayon dito. Doon ay sharing na mahitabo na dili pag ninyo madunggan sa inyong household. Kaya ang inyong household, kamo naman ang core. Now, pag mugawas ka sa atong chapter, paingon ka sa sector or sa provincial, lahi na po na teaching sa imong madunggan dito. Lahi na po ng mga share sa imong madunggan dito. Kung muadto kang international, lahi po tungod kay international naman to, ang mga speakers, international ang caliber. Ang mga sharing, o ang sharers, mga pinili po na mufit ato nga sitwasyon. Ingon na ang ato ang ministry. So, just imagine, kung dili ka umaten o monthly assembly, you miss the teaching. Kung di ka umaten o provincial gathering, you miss that gathering. Kung di ka umaten o international, you miss. Because every situation is given of different situations, different sharings, and different experience.
So, every situation, imuna na siya. So, kami, for example, kami, ganda namin o Focus for Christ at the same time, unay activities sa Singles for Christ International or regional or provincial, manikamot yun din adto. Tungod kay, lahi na imong kasinatian dito. For example, no, handmaid of the Lord. Ang handmaid of the Lord, hindi taman sa ilang household lang. Naapod sila chapter, naapod provincial, na-regional, na-international. Kagahapon, bago lang nag-attend ang mga handmaid of the Lord o regional na to, provincial gatherings sa Dumaguete. It was a different experience. Ang kumpos, imunana po siya, apod na international. Ang singles, imunana po na siya. Ang Youth for Christ, chapter, provincial, regional, international. Ang Kids for Christ, imunana siya. So meaning, lahi-lahi ang imong experience, lahi-lahi ang ministry. So, listen kayo, ubusin kayo, nga tama lang sa inyong household, huwag mo nang bawas. Sayang ang opportunity to experience. Because when you get out from your household, you will experience the beauty of the ministry and of experiencing the kind of services na naanalo as members of the community. Munang dapat ako tanang i-expect na kung dapat kayo ng households sa chapter, pag-abot o monthly gathering, daghan ta. Imagine na mag-awot na. Diba? Imunana kung ta siya kanindot, no? Kung mahitabo. So, saan na ito pag-care ang atong mga brothers and sisters if first thing that we're going to do is to care our brothers and sisters in the household, in the chapter, or in the higher ministries by loving, honoring, supporting, encouraging, and showing concern for spiritual and material needs. Grabe, no? Ganang loving, ganang magpakita ka o concern niya na interesado ka maminaw sa iyang story, you are actually on your way of loving that person. Ayaw na po itong gugma nga, ayaw na po siyang gamon o kabit. Alahin na po na. Diba? Honoring. Gamay lang tayo kung nakin nakita. Mga kama, I'd like to honor your presence today. That is something. Diba? I'd like to honor what you have done to our group. Kaya nakin nakita. And only those people who have positive outlooks in life can appreciate things. Bisan gamay na na. Kaya kung puno ka sa mga baggages, ang kada makita nimo sa usang katao, puro sa'yo. Puro sa'yo. Pero kung positive outlook ka sa mong kinabuhi, makita na nimo. Pero atong story ba? Na father and son, nga iyang gidala, dapat kayo ang silang family ba? I do not know the kabasa naman eh. Father and son, dapat kayo sila. Iyang gidala, one time, iyang anak, dito sa bukid, sa ilahang saog, kaya ron nga, i-expose niya ang iyang bata, sa kung sa yun ang ginabuhi sa usa ka pobre. Pag humanila dito, na mauli na sila, on their way home, niya na dayon ang papa. Unsay imong may istorya sa imong experience sa bukid, niya na rin ang bata. Kita natay swimming pool. Sila na sila ibangin taasa ng river. Kita natay mga lights sa gabi. Sila na sila stars. Kita natay walls sa ato ang balay. Sila na sila neighbors na protect nila. Sila na ay kita natay usa ka buok-ilog. Sila na sila yung upat ka buok-ilog.
Kita natay salo-salo, pero sila gapista. Nakita mo mo ang point? Imbis nga dapat mag-istorya ang papa, nagilom siya, tungkol kay ang nakita sa iyong anak are all positive things because it's a matter of positivity. Looking at the bright side of life. Looking at the silver lining of every situation. Diba? Ingunana, kanilon ang Pinoy brothers and sisters. So muna, i-honor na ako. Support! Kung saan ko man ako pag-support ang atong brothers and sisters, di necessary na kung wala kay kwarta, di na lang kang maado dito kay wala kang kay kwarta kay ka-support. But mind you, your presence is already a big contribution to the situation. Yes. Your presence and your availability. Diba? Kung sabihin na itong mahimo, encouraging. Sabot na kung nakadungog ka sa iyong istorya na na-discourage siya. You are there supposed to be to encourage. Dili kay imo pang inuot o samot. Diba? And Laban. imong ipakita ang kaimportante sa pag-pray. So, nindot na ang iyong pagbisita, mo-offer kang prayer para niya. Yes. Diba? Short prayer. Alam ko lang, yun ko lang na iyong i-pray over na, ay, pero sa kalimang trabuhon. Short prayer. More so, kung nakakay ika-over na gamay ng material health. Sister, brother, or bibigyan akong salamatan na mga Espiritu ng aking dala. Nindot kayo na kung ina ng binuon, mubisita mo sa inyong mga kaigsuunan na naamoy dala mga paglakong. Ano ninyo? Ingon-ana ang atong community. Ingon-ana unta. Diba? Ingon-ana unta. By praying for them, there is immense power in the collective intercessory prayers of faithful community. When many hearts unite in prayer, divine intervention is profound. Diba? Ingunana sa kanila. Necessary ba ang mag-community prayer? Yes. Maulay gitudlo sa atong Ginoo that you must be one as community to pray. Diba? Next, ganina care for others. Ang ikatawa is about meetings. Meetings are essential rhythms of our church life, providing spaces for fellowship, spiritual growth, and the practical outworking of our shared mission. So, sabi natin mo, Nana, kung sabi mga various meetings in Focus for Christ, na tayo pattern sa meetings, na tayo small groups gathering, na atong household meetings, na tayo fellowship, na tayo dagko mga meetings, ka ng monthly and chapter assemblies, na akong istorya kaganina. Muna siya. Dayon, the entire body comes together annually for celebrations. Muna mo ato tag dumagati. Kaya mo attend ka o annual anniversary sa Couples for Christ. Hindi mo ito mga do. Hindi ka ka-experience kung sinaanib do. Kaya, result kayo ang sakyanan. Ang mga chapter leaders, nagbulong dito sila pamaagi. Bulos o bus. Harap na kung makasakay itong mag-vision o pamiliti. Kaya mo ato mag-iso na pabalong tayo ikapiti, nung may mapaproset tayo. Natin mga iso na mag-iso o pamiliti, hindi na lang makasakay. Kaya napulok na. Nakakuha ako sa point. Tapos na mag sila. Dili ba ma-accommodate kung muna itong nanginahanglan yun? Diba? So nana, ikagawa na ito meetings. Kapag may mga specialty gatherings, teachings, natin teachings,
Natay ka ng sectoral teaching, cluster teaching, or monthly teaching, nataan na. Leaders conferences, nataan na. Diba? And social events and fellowships, nakapuntaan na. Kung saan lang ako ang social events and fellowship? Ang i-introduce ng list na ito kaning Misyo Amari. Ano ba? Misyo Amari. Kung saan yung Misyo Amari? Dapat tayo sa programs, first sa social development, sabi niya ang prison ministry. Kanang magkandak ang CLP sa prisuhan, nga paggawas ko na nila ani, nanas reklaro ko niya nga household yung will take care nila. Naapod ang prison ministry ang i-test na assessment sila para pag magawa sila, nanas ilang klarong trabaho. Okay, for example, metal art welding. Kung ang ano ang mga membro sa prisuhan, ganahan ng taton, kabahin o welding, paggawas nila nagaan silang binasa ng portable welding machine sa Hopos for Christ. Paggawas nila. Diba? Karoon na paggawas nila, mabuhi sila, kaya na-train din sila sa sulod. That's Misyo Amari program under prison ministry. Naamoy mga livelihood trainings kay pahinggayon sa ilaha. Kung ang DepEd musunod sa prisuhan para mapadalo ng iyong education, ang Misyo Amari through prison ministry, musunod dito kay tudluan ko ang pangilabungin kung bumawas na tao niya sa prisuhan. Another Misyo Amari activity, kailangan once a year, kasagaran December, bingon ka nga, manghatag tao mga chinilas anino barangay, magpakaon ta, maglilimpyo ta dito sa ilang lugar, mamintal ta, natay ang doon nga usa ka balay nga ang iyang bumbong sako atong palitang plywood atong sila doon. That's Misyo Amari activity. Pwede po nga mag-birthday ka, imbis bunga kayo ang imong birthday, nga ang imong kasagaran mga 10 sa imong birthday, ang balik-balik ng mga tao, pwedeng magpapak ka, gano'n mo sa usa ka lugar, na ipakaon mo dito. That's Misyo Amari activity. Ingon ana, pwede na magkausa ta sa social responsibility na. Diba? Sa social responsibility na. In Hebrews chapter 10 verses 24 to 25, nagingon, we must consider how to rouse one another to love and good works. We should not stay away from our assembly as is the custom of some, but encourage one another, and this all the more as you see the day drawing near. So, diya sa sulat ni San Pablo, ngadto sa mga Hebrews, nagingon siya, lisod kayo kung naanak ka sa Hopos for Christ, pero wala nimo gipuy-an ang culture sa Hopos for Christ. Kung sa may culture sa Hopos for Christ, mo-attend o prayer meeting. Hopos for Christ ka, pero wala kang kag-attend o prayer meeting. Another culture, monthly assembly. Di mo ka mag-attend o monthly assembly. Na yung mga teachings nga ipahigayon, di mo ka mo-attend o teachings. Na yung mga provincial, international gatherings, di mo ka mo-attend na. Kung saan di mo mag-grow? Di ba? Kung saan di mo mag-grow, kung wala ka nag-attend anang tanan. Karon, ato man di ay ning responsibilidad isip mga leaders unsa may atong himuon ana, di ba? Unsa may atong posture on that? Ang atong right posture is ang pag-attend nato of prayer meetings is an opportunity for us to worship God as one body or as a body, an opportunity to rouse and encourage one another. We are not free to decide if we will attend or not. We should actively participate, not just sit there, but participate. Ingon ana kung taatawa, imuon. But brothers and sisters, kung magpabiling ta
nga dili mo attend o prayer meetings, dili mo attend o gathering teaching, bisan walay valid reason, dapat i-terminate na ka sa iyong pagka-members sa Couples for Christ. Pero sa atong community, ang termination, ato nang gitawag o inactive and active. Kung pila ka prayer meetings, wala na kay attend atin. Pila ka monthly gathering, wala na kay attend atin. Ang in charge sa OGD, ibutan na ka dito, inactive. Dahil mo na dahil kang updated report ng mga may active members nimo para dili ka magdamong sa kalako sa number kapag wala yung tao. Igunan na ang atong responsibilidad. Okay? Ikatulo na pastoral activity nga himo na to nga part sa atong responsibilidad ang service. Couples for Christ exists to serve God and the church. Kung saan na ito? To serve God and the church. Couples for Christ exists not just for its own sake or even just for the welfare of the members, but so it can do a wider work of evangelization and renewal. Unang huwag nyo tayo bunong-bunong o CLP. Diba? Babantay mo, huwag nyo tayo bunong-bunong o CLP. Our ability to serve depends on two dimensions. Kung sa maning two dimensions, dimension. Inward dimension and outward dimension. Giingon din na kailangan atong inward and outward dimension must go together. Kung sa mga inward dimension, kita nangikamot sa atong pag-member sa Couples for Christ to grow. That's inward, di ba? Outward, kanang atong pagpaningkamot na mo-grow ta, kung sa may bunga ani para sa uban. Munang naan ang power to serve others. Di ba? So, kaysa naman nili ang galang na yung household heads. Sunod ka sa LP. Di ba? Nice ka na, nag-grow na ka. Inward and outward. Di ba? Eh ako magpabiling ng membro mo. Because you can actually function more than that. But you can. There are various specific services in Couples for Christ. One of the most important is pastoral leadership over your household. Minutana ko ganyan. Isa na may ganahan ng iyong household head. Okay, kung mahimo na ang household head, dala-dala naman ang trabaho. Di ba? Ang mga general members, kaduha ang prayer meeting sa kada bulan. Di ba? Kung ma-household head ka, kaupat ang kamong prayer meetings. Kaduha sa imong membro, kaduha sa imong tao. Upat na. Kung ma-chapter ang nakadarutan, di ba? Kay, nung manay-gingon ni Batman, sa to? Sa ganito yung ni Batman, bigger is sa to? Spider-Man. Ang Spider-Man ba o si Batman? Na ito siya na ang responsibility ko sa tao, magkataas, magkadakupon. Diba? Spider-Man na siya sa Spider-Man. At the hour. Una siya, ang household leaders become a unit leaders, then eventually become a chapter leaders. Other services, pwede ka mahimo kang CLP team leader, pwede ka sa music ministry, pwede ka sa service team, pwede ka sa family ministry, pwede po ka sa work with the poor. Diba? Nakataan ang mga programs
tanan. So sa atong posture, be open to any service assignment. Ayaw baliban. Pwede gamot ako sa kaibigan, nagiging membro, nagiging. Pwede ikaw ay mo handle ang mga ay membro, nagiging. Pwede ikaw ay membro, nagiging. Ano bang, di ba, wala akong muna nga, gift man kayo ka sa Ginoo. Nga pili man na itong tagaan o dyan sa mong grow. Nga kita may mga o limitations. Nga biya yung gagaman. Diba? Seek the Lord about how you can contribute. Trust the Lord. These are the things na amay na itong Ginoo whenever giplanuhan ka ang nananapay assignment. Diba? Usahay, hindi alay. Pag-isuhanin ba kita? Kaning tagataas, kung iniiling mo po sila na pag mag-inis na puntaan niyo yung mga membro sa taas, usahay na inis na itong ng taon na kung pwede mo na please, maluin mo, ayaw ibalik na lang yung chapter, ayaw na lang yung taas, marami ka sa anong mag-vote ka, ngunit ako sa Ginoo. Siya ganahan. Ngayon ko siya ganahan, pero ang iyahang punto is submissive na dapat sa tawag sa Ginoo. Hindi kay ikaw yung magbuot. Sige po kung pagkaong pangtas sa nila. Kasama po dito na siya kayo sa tanan. Diba? Again, be open, seek the Lord, trust the Lord. Ikaw pa, hindi ko sabihin kayo na, care for others, service, meetings, ang ibang pa, ano na sa finances. Diba? Finances. Giving money to CFC is not part of our covenant. However, financial support of God's work is part of growing to Christian maturity. Munang, dili mo grow ang atong organization kung wala po yung mga ties ikan sa mga members. Diba? Tungkol kay ang community of couples for Christ, dagan kayo nagigastuan. Aside na natin mga centers na mga regular employees, ang pinaka-main good na trabaho sa Couples for Christ, kanang pagpadala ng mga missionaries to different countries. Gastuan na na. Di ba? So, importante na. Ang pag-hold o mga activities po, mga dagko mga activities, kinahanglan po na siya gasto. So, kinahanglan ta sa inyong tabang, pinaagi sa paghatag po sa inyong regular tithes. Dili sa Couples for Christ, dili para buhay o ginatagan para sa pledges or tithes. But it's on regularity. Sakto ba ko sa term? Regular o panghatang o tithes. Dili para buhay, but it's on regular basis. Basit po, nung dako karon ni hatang ka, dako kayo, maabutan pa po na kuskan to, yung sa kamuhatang mong kusong. Itigong liay. Nagkuranian, no? Di ba? Kada bulan yung tao na panghatang, bahalang gamay. Yang muna yung ni Mother Teresa, brothers and sisters, ayaw una na panghatag din mo ang tithes or pledge, dako ang gawan sa inyong panulanan. Kama, pag-quote mo sa kwarta na may coins, na ako'y papel man lang, kanirang coins, kay kanil papel magamit pa rin niya. Diba? Ningon si Mother Teresa, praktisi o hatag kanang sa sinugdanan, murag kaya na. Paabuta sa time nga dako mali. Sakit na mali. Kaya limatod pa niya, give until it hurts no more. Diba?
kanang ikaw na doon masakitan ng dili ka makaharap. Ano ang inyong punto? Give until it hurts no more. Ngano ang blessing sa Ginoo, dili kayo musulod sa atoa, kay sulayan ka sa Ginoo ang hatag, di man ka manghatag og balik. Imuon raman. Nakabasa mo sa author gani iyang experience ka ng Rich Dad Poor Dad na libro. Kabasa mo yun siya. Every time nga manginahanglan siya kwarta, siya na, I need 25,000 this week. Muhatag siya sa simbahan or sa asa man nga community nga makahatag siya, iyang dublihon. Kung 25 yung ikinahanglan 1,000, 50 yung ihatag. And true enough, may siya, more than that ang akong nadawat for the month. So every time na nasa panginahanglan, hatag kayo siya sa simbahan. Kaya iyang motivation is, I know for sure God will always double the blessings in return. Because we have given until it hurts no more. Diba? Grabe na sa the spiritual teaching on financial giving is to give your tithe. Na po tayo separate teaching, anak. Itawag na siya financial stewardship. So, in Malakay, mula siya kasagaran na madumog na ito na ayaw ninyo sulay ang Ginoo. Kaya kung muhatag lang ka sa tanan nga usay na ani mo, balik na to sa Ginoo. Ibukbukod na balik sa Ginoo sa imo ha. Diba? Ibukbukod na pagbalik sa Ginoo sa imo ha. So, sa paghatag nato og tithes is 10% from your income after tax and deduction. Ako asawa anak, kugihan kayo sa tanan. Kaya meron niya, anak, di trabaho. Kaya Tapado pa. pag abot tayo sa iyong spirito, sa una, dugi-dugi naman sa focus for Christ, grabe yung kanisyon yung pay. Pero kaya yung disulayan nga, pag abot sa iyang sweldo, kuhaan ginagawa na yung diretsyo 10% para tithes. Kaluwis Ginoo, wala na po siya ng kanisyon. Diba? Ako lahi mo lang akong pledge. Diba? Lahi ko akong pledge. Lahi ko lang ako ang pagtuan sa ako ang 10%. Dilain ni. Lahi niya halay ko ako. Basta, found yun na mo ng 30% sa akong sweldo para yun na sa lahi. Diba? So, ang nakita ko, grabe good po manalangin ang Ginoo. It is given to the body of Christ where you draw your support. Diba? May akong ingon ka ganina. O sa may akong posture, pag-handle nato sa atong finances, the condition of our heart is important. Kinahanglan, ibutang din nato sa atong kasing-kasing. Kanintanan, pinali sa Ginoo. Kinahanglan, doon ako'y ibalik para niya. Diba? Doon ako'y ibalik para niya. Sige. Sa'yo pa ba doon? One story na. Doon ay usa ka makilimos. Nagpalimos siya. Basta kayo siya lawas, pero wala siya promotion. Na-end nga nagpalimos siya. May usa ka tao na nakakita niya na nagpalimos siya. Yan, binuol siya sa yalaning ng palimos nga kanina kayo sa akyanan, insulaan na o dapat ilihakan sa akuan. Pero pag luwan niya, dito siya nga, brother, kung sa'yo problema din mo, anong nagpalimos man ka, ano dahil siya, nangita akong trabaho, wala yung masulod na ako. Nangayon kong inani, wala yung masulod na ako. Kung saan man ako pag-uwi sa akong pagalimon na wala may mapatrabaho na ako. So I ended up na makalilimos. Sana ako'y offer mo. Patrabuon tingaw. Papuyon tingaw. So okay kayo. Kung saan ang trabuhan.
Sa dako man kung kayo kahumayan, ang imong trabaho na magtanong ka kumay. Magpagaling ka sa humay, mubalik ka sa abot. Sa isikiw, amo nang himuon mo di kay pana, bisan mo na kung pakanon. Sa dili kay pakanon. Tagaan mo ikaw sa imong kahagok. Tagain lang ko o 10% sa income sa abot sa humay. So, okay kayo. So, 1 year, butihin mo. Gapatanong, dayon gapa-harvest, gapagaling, gibaligya. Gihatag niya ang 10%. The following year, ang mga nagtikat sa yuta, nag-una-una na siya na ano tagaan mo lang ako sa 10% na kung siya ko trabaho, ako naman, ako'y nagpatanong, ako'y nagpa-harvest, ako'y nagpagaling, ako'y nagbaligya, ano tagaan mo lang ako siya? So the following year, wala na siya nihatag. So niyan tutong tao, brother. Ako balik taon ang 10%, nagpagaling naman di ay ka. Sa dili ako sa naiwo istorya. Ako'y nagpatanong, ako'y nagpa-harvest, ako'y nagpagaling, ako'y nagbaligya, mga lukag 10%, di dagway. Yan na kayo itong tagiya. Kasi nalimot ka sa atong salabutan na 10% lang akong pangayon. Sa awan na itong salabutan na ito. Yan na kayo ng tagiya. Pero gusto na kong pahinumduman yung pahinumduman ikaw, dis ang gagikan, gagikuha na ko ng ipagalang ka ng mga. Diyan siya nakarealize. Ingon na ako doon tatanong, kanang makarealize na sa punto ba, asa gagikan ang atong blessings na ditanting mo balik nganto sa Ginoo sa 10%. Naaman nato ang 90. 10 naman ang iyong pangayon. Anong hindi ang kaya? Diba? So muna sa brothers and sisters, generosity ang dapat nato i-una-unaon. Bisag wala ka, maandigo rigapod ta na magmatag o share sa unsay na anak ko. Kaya ang ikaduhang punto na matag ka, dapat malipayon ka na naghatag. Kaya wala'y lami Panginoon na naghatag ka, pero sakit din sa imong kabubuton. Diba? Dapat happy ka na naghatag ka. We should decide to further do for global mission of couples for Christ. Ato na muna-unaon. Kaya atong gihatag para ni sa atong community tumugro ang couples for Christ. Everyone can and should make a contribution. Kaya nila. Kaya. Diba? Kaya sa tanan. Be open to other uses of your finances. Diba? Isa sa ako ma-share, kami sa katong amuang ba natin, angkop ka ba naman ang angkop? Diba? Meron siya a scholar na nipasay na siya mag-screening. Karon, kay pagkabalo sa center sa Manila, ang scholar naman guys, nila sa private school, kaya huwag na siya nakuha sa kurso, automatic, itangtang siya sa members of scholars. So, nino na yun ang mama. Dahila, luya di beni ubri na sa kay isa ko sa ako na itong paningkamo, wala namang yun. Naluwi sa dream. So kami na lang ang household na mo sa sector, kami mo yung pledge. Pila din ang hinahatagaan ng scholar every year. Pinatagaan na nato 25,000 every year. So 25,000 kami katumaan ng per sister. 12,000 naman din, di ba? Kana na lang ang among pledge. Kami na rin hatag para ang hingin bata. You know, bali hinilak sa mama. And karoon ang mama o papa, very active household. And sa focus perfect sa bulungan. Diba? So, inunala siya, ibagamit lang po na ito ang atong finances para sa uman.
Pwede ng giving, resource sharing, pwede po ang fundraising, pwede po personal support of other groups or individuals. Kita na, nakakata sa focus, nakakata sa akong simbahan. Ayaw kalimot, mamimbre ko ng simbahan. Dapat makakata sa simbahan. Diba? It is a privilege for us all to be called by God into a body where we can learn to know, love, and serve Him. Nalipay ba mo na nasa Focus for Christ? Nalipay ba mo na namimbre mo aning ang community? Yes, you must. Dahil ang grupo na ito ay grupo na tinawag ng Panginoon. Pinaglilingkuran po natin ang ating Panginoon, hindi po ang mga namamahala ng organisasyon. We have a responsibility to do our share to make Focus for Christ truly a body God can use. Pwede ba? Pwede ba na pinaagi sa Focus for Christ? Gamiton ni sa Ginoo para sa pagsambong sa maayong balita. Para sa pagkinabuhi na angay natong batunan isip mga membro sa community. Amen? Amen. So, sa ganito yung mga pamahagi nga atong responsibilidad, number 1, care for others. Because we love one another. Number 2, meetings. Attend ang mga household meetings and higher meetings. Ikatulong, services. Ika-4, atong finances. Mauni ang atong responsibilidad isip membro sa community. Again, mayong buntag o daghang salamat na